Nagsimula ang palabas, habang hinabol ang mga grupo ng terorista na ng hostage ng mga Amerikano. Hindi nila alam na may grupo na ng mga Marine sniper na nakarating na sa lugar, kung saan papatayin ng mga terorista ang mga Amerikano. Ang pangunahing sniper na si Beckett ay nakatanggap na ng utos mula kay Richard Miller upang tapusin ang mga teroristang handang pumatay sa mga bihag. Biglang napansin ni Beckett na ang mga terorista ay gumagamit ng isang bata upang patayin ang mga bihag at nakaramdam siya ng matinding pag-aalinlangan. Sinabihan si Beckett ng kanyang mga koponan upang agad na kumilos dahil naghihintay ang kanyang koponan. Samantala ang bata ay nag-aalangan din na patayin ang bihag gamit ang isang mashi na ibinigay sa kanya. Natigilan din siya at hindi sinasadyang nahulog ang mashi, habang sinigawan siya ng isa sa mga terorista na kunin ito at patayin ang hostage. Lumipas ang oras, ang team commander ni Beckett ay nagsimulang mawalan ng pasensya at sinigawan si Beckett. Ngunit nag-aalangan pa rin si Beckett at natigilan siya dahil kinailangan niyang tapusin ang isang bata. Samantala kinailangan ng isa sa mga terorista na patayin mag-isa ang hostage sa pamamagitan ng paglaslas sa kanyang lalamunan. Si Beckett ay nagpaputok at sinadyang hindi tinamaan ang maliit na batang iyon bilang kanyang target. Ang buong koponan pagkatapos ay nilabanan ang mga terorista at ang kanilang leader ay nagpadala ng helicopter upang lipulin ang natitirang bahagi ng terorista na tumakas. Pagkatapos ng misyon na ito, si Beckett ay nalungkot matapos ang kanyang major na si Richard Miller ay nagkaroon ng maliit na pagtatalo kay Beckett. Nagpasya siya na hindi siya magdadalawang isip tanggalin siya para sa susunod na misyon. Nang si Beckett at ang kanyang team ay nagkakaroon ng isang party time sa Istanbul. Isa sa kanyang kasamahan sa koponan ay tinutuya siya dahil sa nangyari kanina na naging dahilan upang sumama ang loob ni Beckett at iniwan niya ang mga kasamahan niya. Nilapitan siya ng isa sa kanyang kasamahan para pagkalmayan siya. Hindi nagtagal pagkatapos ng pag-uusap na iyon ay napansin ni Beckett ang isang magandang babae sa tabi niya. Saka siya nakipag-eye contact sa kanya at ngumiti. Dahilan para sundan siya ni Beckett sa gilid ng pantalan. Sa mga oras na ito meron ding sniper na palakad-lakad at naghahanap ng pwesto para itumbo si Beckett mula sa malayo. Nakataon siya sa kanyang target na si Beckett na may kasamang babae na nakilala niya kanina. Biglang may lalaki ang bumaril sa hindi kilalang sniper na ito at dahil dito ligtas si Beckett. Pagkatapos ay tinawag ng lalaking ito si Beckett, ang pangalan niya ay Bidwell. Sinabi niya kay Beckett na magkita sila sa isang restaurant sa loob ng 20 minutes. Binaban niya na ang phone niya at nawala na ang babaeng kasama ni Beckett. Nang magkita si Bidwell at Beckett, sinabi ni Bidwell kay Beckett na siya ay sinundan sa Syria at ang mga tao ay nagkakaroon ng bounty para sa buhay ni Beckett sa halagang 150 euros. Kaya pagkatapos malaman ni Bidwell ang tungkol doon ay pumunta siya upang iligtas si Beckett. Sa kanilang pag-uusap ay sinabi rin ni Bidwell kay Beckett na huwag nang ulitin ang kanyang pagkakamali noon. Si Beckett ay dapat magkaroon ng lakas ng loob na gawin ang tama, kahit na nangangahulugan ito na kailangan niyang pumatay ng isang batang lalaki. Nalaman ito ni Bidwell dahil kay Miller. Hindi nagtagal para sa susunod na misyon, si Beckett at ang kanyang mga koponan ay naatasan na pigilan ang isang grupo ng mga terorista na pinamumunuan ni Abu Abdallah. Ang mga teroristang ito ay nagtatarget sa isang Georgian gas pipeline para gumawa ng mga pahayag. Ang pangunahing misyon ay ipinaliwanag ng Marines Colonel at isang NATO contact na lumabas ay ang babae na nakilala ni Beckett kanina. Siya si Robin Slater, at sinabi niya sa mga koponan na tutulong ang kanyang mga tao sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila sa pagpapadala ng isang sopistikadong drone para bantayan ang target sa field. Para sa unang misyon ay dapat protektahan ni Major Miller at ng kanyang mga team ang isang Austrian conglomerate na si Grun. Dahil si Grun ay makipagkita siya sa mga Georgian landlord tungkol sa linya ng mga pipeline at dahil dito pinupuntiryan na siya ng mga terorista. Naglakbay si Grun kasama ang mga kontratista sa isang armado at armored na motorcade. Habang papunta ang motorcade ni Grun, ang mga terorista at ang Marine ay parehong nakatayo at hindi alam ang posisyon ng isa't isa. Si Beckett at ang kanyang mga koponan ay naghahanap pa rin ng eksaktong posisyon ng mga terorista. Habang naglunsad ng sniper strike ang mga terorista sa kotse kung saan nakasakay si Grun. Pagkatapos ay binaril ang lahat ng mga tao sa loob ng kotse. Ang mga terorista ay paulit-ulit na umaatake sa koponan ni Beckett, habang siya at ang kanyang koponan ay hindi mahanap kung saan ang mga terorista. Dahil dito nasawi ang kanyang dalawang kasama sa koponan. Si Coronel pagkatapos ay nagpadala ng isang drone upang tapusin ang mga terorista. Habang si Beckett ay nalaman na ang kanyang dating kasintahan na si Aurelia at isa pang kasamahan sa koponan ay patay na sa isang laban. Si Grun ay buhay pa rin, bagaman siya ay lubhang nasugatan dahil sa aksidente. Pabalik sa base camp na kinaroroonan ni Beckett, si Miller ay nakipagtalo kay Beckett. Si Beckett ay hinakusahan na siya ay nag-leak ng posisyon ng kanyang koponan sa terorista. Ang lahat ay dahil ang koponan ni Beckett ay ganap na walang alam at hindi mahanap kung nasaan ang lokasyon ng mga terorista. Habang ang mga terorista ay tinambangan ang kanyang koponan.
Dahil sa mga akusasyon kay Beckett, siya ay ipinadala sa isang maliit na remote area sa istasyon ng seguridad sa Caucasus Mountains. Ang mga taong ito ay pinamumunuan ni Mashkov, isang Euro-Asia ex-Marine. Kahit na si Beckett ay hindi malugod na tinanggap noong una, sa wakas ay tinanggap niya si Beckett sa pamamagitan ng pagkuha sa kanya sa unang misyon na hulihin ang ilang magnanakaw, at muli ay nagkaroon ng sariling ideya si Beckett na mahuli sila. Sa kasamaang palad ay nag-aalangan na naman siyang barilin ang isang magnanakaw na lumabas na isa palang babae. Ang kasamahan ni Mashkov, pagkatapos ay nagpakawala ng isang putok sa ulo ng babaeng iyon mula sa malayo. Sa gabi sina Beckett at Miller ay nag-usap sa ilang bagay na pinaghirapan nila. Si Beckett pagkatapos ay nagpalipas ng oras kasama si Mashkov, kung saan sinabi niya kay Beckett na kilala niya noon ang ama ni Beckett. Nagkwento din si Mashkov kung saan nag-aalangan din siya noon kapag siya ay nasa kanyang misyon. Dahil nakita niya ang isang maliit na batang lalaki na may hawak na bomba. Ang kanyang pag-aatubili na barilin ang maliit na batang iyon na naging sanhi ng pagkawala ng kanyang mga kasama. Kinabukasan ng si Beckett at Mashkov ay nagpapatrolya, tinanong ni Beckett kung ano ang dahilan kung bakit napili ni Mashkov ang gawaing ito. Pagkatapos sinabi ni Beckett na ginagawa niya ito para sa kanyang bansa. Ngunit muli niyang pinaalalahanan si Beckett na kung tutusin ay sniper sila at hindi sila dapat mag-alinlangan kapag oras na para patayin ang kanilang mga kaaway anuman ang mangyari. Samantala ang kanilang base camp ay tinambangan ng mga rebelde na humahantong sa isang mabangis na putukan. Habang sinabihan ni Mashkov si Beckett na magtago sa mga bundok kasama si Sajid. Nagkaroon ng mga putukan dahilan para mawala ang lahat ng kanyang mga kasamahan. Habang ang labanan ay hindi napigilan ang mga rebelde, sa kalaunan pagkatapos ay nagpakawalan ng RPG patungo kay Beckett at siya ay bumagsak pababa ng bundok. Pagkatapos ay nalaman lamang niya na kinuha ng mga rebelde si Mashkov at papatayin siya. Sa pamamagitan ng kanyang sniper glass na si Beckett pagkatapos ay malaman na si Sajid ay isang traidor at sinubukang sabihin ang kanyang posisyon sa mga rebelde. Sa pagkakataong ito ay sinunod ni Beckett ang kanyang instinct at hindi nag-atubiling patayin si Sajid. Kahit na si Sajid ang unang naging kaibigan niya noong ipinadala siya roon. Nagawang mailigtas ni Beckett si Mashkov. Kaya naman sinabihan niya si Beckett na mayroon ng lakas na loob si Beckett para maging kwalipikado bilang sniper. Isang drone ipinadala ng Colonel kay Beckett upang bigyan sila ng senyales na kailangang bumalik si Beckett sa Georgia. Pabalik sa US Georgian Army Base, sinabi kay Beckett na mayroong impormante si Mashkov na magsasabi sa kanya kung nasaan si Gasakov at dadalhin si Beckett upang makipagkita sa kanya. Pagkatapos ng pakikipagkasundo, dinala ng impormante si Beckett sa kabundukan kung saan nandoon si Gasakov at ang kanyang mga kasamahan. Si Beckett dinala din niya ang labi ng bayaw ni Gasakov, kung saan siya natamaan ng drone. Dahil gusto ni Gasakov na bigyan siya ng maayos na libing. Maya-maya pagkatapos ay pilit na tinanong ni Beckett si Gasakov kung paano nila siya natagpuan si Beckett at ang mga eksaktong coordinate ng kanyang mga kasamahan sa koponan kanina. Ngunit hindi humimik si Gasakov. Ang koronel na nakamasid na sa malayo ay sa wakas ay naghulog ng isang missile mula sa drone upang hampasin sila sa ilalim ng lupa, na naging dahilan upang umalis si Beckett ng walang dala. Samantala sa base camp ang koronel at si Robin ay parehong galit na galit dahil walang maibigay si Beckett. Sinabi lang niya na nahanap lang ni Gasakov ang eksaktong lokasyon nila. Dahil nahak lang niya ang GPS ng US Navy. Napansin niya ito sa bundok kung saan nakita niya ang isa sa kasamahan ni Gasakov na may hawak na laptop na masyadong high-tech para sa kanila. Sinabi ni Robin kay Beckett na imposibleng mahak ni Gasakov ang kanilang drone dahil sa kakulangan ng mga teknolohiya ni Gasakov. Dahil naisip din ng koronel na walang katotohanan ang palagay ni Beckett, pagkatapos ay inutusan niya sina Miller at Beckett pabalik sa base camp sa Georgia. Sa isa pang misyon kung saan ang koponan ni Beckett ay pupunta para punteryahin si Gasakov. Ngunit nahirapan sila sa pag-coordinate ng lokasyon ni Gasakov. Ngunit madaling natunto ni Gasakov si Beckett at ang kanyang mga kasamahan sa koponan ay nagdulot ng matinding pinsala sa isa sa mga kasamahan ni Beckett. Sinubukan ni Beckett na subukan ang kanyang kutob sa pamamagitan ng pagsabi kay Miller na kunin ang kanyang vest na may GPS. Sa wakas ay naniwala si Miller kay Beckett na sila ay nakulong sa misyon na ito at madali silang mahanap ni Gasakov dahil nahak na niya ang kanilang system. Pabalik sa pumping station, kinumbinsi ni Beckett ang isa sa kanyang superior, at sinabi ni Miller sa koronel na isaalang-alang ang posibilidad na mahak ang kanilang system. Sinubukan din niyang sabihin kay Robin at Brun na nahak ni Gasakov ang kanilang GPS sa pulong na ito. Iniulat ni Robin na ang mga satellite images ay nagpapakita sa mga tauhan ni Gasakov. At naghahanda sa pag-atake sa isang pipeline. Si Beckett at ang kanyang koponan ay ipinadala para pigilan sila. Ngunit naniniwala si Beckett na nahak ang mga satellite at set up lang ang lahat para ma-atake ni Gasakov ang tunay nilang target. Dahil ang pumping station ay ang field commander at para sa kaligtasan ni Grun. Tinalakay niya ito sa kanyang Major Miller na pagkatapos ay sinabihan ang truck na lumiko pabalik sa pumping station.
Ang instincts ni Beckett ay naging perpekto. Bago makabalik ang team bumaba si Gasakov sa pumping station upang magsagawa ng pain at malapitang atake. Nagawa nilang atakihin ang pumping station at si Robin na ay unang hindi naniniwala na ang sistema ay nahack. Sa wakas ay natanto na ang mga sinabi ni Beckett ay totoo. Si Robin pagkatapos ay kinansela ang CFC drone na patungo sa pumping station. Habang ang mga tropa at ang koronel ay nagpupumilit na talunin si Gasakov sa pumping station. Si Miller, Beckett at ang kanyang koponan sa kabutihang palad dumating sa tamang oras upang ihinto at tapusin si Gasakov at ang kanyang mga kasama. Si Beckett pagkatapos ay nagtagumpay na matapos si Gasakov. Pagkatapos ng pamamaril, pinuri ni Miller ang mga aksyon ni Beckett. Pabalik sa Turkey, sa wakas ay itinakda ni Robin ang kanyang paghingi ng tawad kay Beckett. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood kaibigan.